unang hirit, serbisyong totoo ang laza. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Okay, good morning. Tayo na. Good morning mga igan. Alas 5:15 na po ng umaga, Lunes. At narito muli ang inyong unang hirit barkada. Siyempre, nanggigising po kami. Gising-gising! Yes, good morning and we missed you. At dahil Lunes na nga po, simula na naman ang isang linggo ng trabaho. Kaya mga kapuso, gising-gising na tayo at tara nang magbanat ng buto. Yes, at para dun sa mga bata, naku, sanayan na ho natin maaga silang gisingin dahil next week na po ang pasukan ng karamihan sa mga eskwelahan. Yes, at huwag ho natin kakalimutan, nakaschedule ho June 6 ang balik eskwela ng karamihan sa mga eskwelahan, particular na yung mga public school. Ayan, kaya naman talagang walang patid ang ating paghahanda para dyan. At ngayong umaga, isa pang hirit sa mga murang school supplies. Ang hatid namin sa inyo sa ating pagtambay sa Diskwento Caravan sa Maynila. Nakausap po. Nakuha din. Kung gaano kabagsak presyo ang school supplies doon, ay alamin na natin kay Monica mamaya. At ito pa, meron din tayong exciting na taping na tatambayan. Ay, sobra exciting. Taping lang naman ito ng isa sa mga pinakabongga, pinaka-engrande, at pinaka-ginastosang programa dito po sa Kapuso Network. Yan ang epic seryeng Amaya. Punta pa sina Kuya Lar at Lovely Luan sa Pagsanghan, Laguna para masaksihan ang mga kapalapalabik na tagpo sa Amaya. Kaya mamaya, nakakatsikahan na natin ang biggest stars ng GMA mula dyan sa taping ng Amaya. Amaya. Amaya yan. Amaya. At Amaya. Pero siyempre, bago ang lahat, narito muna mga balitang dapat nyo malaman sa ating top hirit. 6 na istasyon ng LRT Line 1. Operational na pong muli simula ngayong umaga. Samantala, babala sa mga naninigarilyo dyan. Simula ngayong araw, ipatutupad na ng MMDA ang kanilang smoking ban sa mga pampublikong lugar dito sa Metro Manila. Mga naninigarilyo sa mga sidewalk, waiting shed at opisina ng gobyerno, huhulihin na. Naks. Sako-sakong patay na bangus naman nakuha mula sa Taal Lake. T-Box, tiniyak na wala itong kinalaman sa Bulkang Taal. At Typhoon Chedeng nagpakita na ng kanyang lakas sa bansang Japan. Narito na mo, natalya ng mga balitang yan. Good news sa mga regular na sumasakay sa LRT Line 1. Balik operasyon sa simula ngayong umaga ang 6 na istasyon na isinara po noong Sabado dahil sa maintenance work. Sa orihinal na plano, Martes pa dapat magbabalik ang operasyon sa mga istasyon ng Abad Santos, Arpapa, 5th Avenue, Monumento, Balintawak at Roosevelt. Dahil sa pagsaayos ang signaling system ng mga ito, paliwanag ng pamunuan ng LRT, maaga raw kasing natapos ang kanilang maintenance work. Kaya simula ngayong umaga, normal na muli ang biyahe ng mga tren ng LRT sa rutang Baclaran hanggang Roosevelt at pabalik. Iniyak rin ng LRTA na maayos ang naging resulta ng kanilang sinagawang pagsaayos sa mga naturang istasyon. Ayan. At wala na sana aberya. Sana. Habang binebenta nyo yan, pamura tuloy ng pamura. Kada linggo Kaya sinasadya para mura nga. Para nga mura. Pero yung mga paalala lang din, kasi di ba nung Friday nagkaroon ng parang aberya dahil ayaw pa-refund, di ba? Tapos yung mga nakabili na, sabi good for 5 days daw yan. So starting today. Starting today hanggang Friday, pwede pang yung gamitin. What's going on? Binibenta nga kasi. Binibenta Ang dami biglang aberya. Para mura. Sa mga may hilig naman dyan sa paninigarilyo, naku, may babala pong MMDA sa inyo. Bawal na po ang pagyoyosi sa mga pampublikong lugar. Simula ngayong araw, mahigpit nang ipatutupad ang smoking ban dito sa Metro Manila. Anim na pong environmental officers ng MMDA ang manguhuli sa mga naninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Pero sa ngayon, warning lang po muna ang ibibigay sa kanila. Subalit simula raw sa July 1, may karampatan ng 500 pesos na multa sa mga mahuhuling naninigarilyo sa mga ipinagbabawal na lugar. Kasama sa mga lugar kung saan bawal magyosi ay mga government building,
waiting shed, at lalong-lalo na sa loob at palibot ng mga eskwelahan. Bukod sa mga sakayan at terminal, bawal din pong magyosi sa mga pampublikong sasakyan, mapat, superman o pasahero. At pagdating sa mga bar at restaurant, sa mga designated areas lang po pwedeng manigarilyo. Maging sa palasyo ng Malacanang, bawal na rin po ang paninigarilyo. Matagal nang ipinagbabawal ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Base na rin po yan sa Tobacco Regulations Act of 2003. Pero marami pa rin talaga ang hindi sumusunod sa batas na ito. Masusubukan. O kaya nilang Tingnan ipatupad natin. yan hanggang kailan. Let's Diba? see. Let's Pero see. dapat ang huli nyo, paano yung Takatak Boys? Doon bumibili ng sigarilyo Sa may mga areas So, nila huliin din sila. pampubliko. Puro na lang sila candy. At saka designated, Takatak. o yung mga designated smoking areas, diba? Para din naman, nasaservisyohan din naman yung mga taong bisyo talagang gano'n. So this means na lahat din ng mga restaurants dapat magpatupad na ng smoking Mas area. smoking area sila. Oo. Pati yun kasi sa Makati napapatupad na yan ilang years ago pero sa Makati pa lang. So this Kaya time naman dapat Kaya, na yes, oo. kaya naman. Kaya ni Pinoy yan. Good luck. Saan siya maninigarilyo ngayon? Sa smoking area. Sa smoking area. Smoking area sa palasyo. Bahay Pangarap, doon na lang. At balita naman po mula sa Batangas dahil nga po sa posibleng peligro sa kalusugan na dala po ng nangamatay na isda sa Taal Lake, ipinag-utos na ang paglilibing sa mga ito. Sa taya ng Provincial Agriculture Office, aabot sa mahigit 400 toneladang isda ang namatay sa Taal Lake. Paliwanag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, ang nangyaring fish kill ay dahil sa pagpapalit ng klima na dulot naman ng pagnipis ng oxygen sa lawa. Hindi na rin bago ang pagkamatay ng mga isda dahil noong isang taon, nangyari rin ito sa Talisay. Ayon naman sa FIVOX, wala raw itong kinalaman sa aktibidad ngayon sa Bulkang Taal. At dahil nabubulok at bumabaho na ang mga ito, tulong-tulong na ang mga residente sa pagbaon sa lupa ng saku-sakong patay na isda. Pero problema ngayon ng lokal na pamahalaan ng Batangas ang dagdag na lugar na paglilibingan naman sa mga ito. Problema naman ng mga nangingisda sa lugar ang naging pinsala ng fish kill sa kanilang kabuhayan. Kaya naman umaasa silang mabigyan ng ayuda ng gobyerno. Posible raw abutin pa ng ilang buwan bago muling makabawi ang mga naapektuhan ng fish kill. Wow. Daming isda nun, ha? Subsidiya uli. Samantala, narito naman ang mga balita para sa papalapit na Balik Eskwela. Bukod sa Divisoria, bagsak presyo rin ng mga itinitindang school supplies sa Baclaran. Ang notebook doon, mabibili sa halagang 9 pesos, pad paper sa halagang 10 pesos, habang ang intermediate pad naman ay 18 pesos ang isa. Ang lapis at ballpen naman, mabibili sa halagang 5 piso at crayon sa halagang 15 pesos. Sa bags naman, may backpack na mabibili sa halagang 100 pesos lang at ang stroller sa halagang 280 pesos. Sa uniform, 60 pesos ang pang itaas habang 65 pesos naman ang shorts at 120 pesos ang pants. Ang school shoes naman, nasa 150 pesos ang isang pares. Paalala naman ng DTI sa mga namimili ng school supplies, suriin kung may nakasulat na label sa mga bibilhin tulad ng impormasyon kung ilang leaves meron ang notebook. Pansinin din daw ang kalidad ng papel na ginagamit sa mga notebook at hindi lamang ang pabalat nito. Panalo talaga ang Divisoria. At bukod sa Baclaran, makakabili din kayo ng murang school supplies sa mga ipinakalat na diskwento caravan ng gobyerno. At ngayong umaga, nasa Maynila sila. Ito at makabilita sa ating kabarkadang sina Monica Veralio. Mons! Salamat, Mami Sue. Tama ka, nandito tayo ngayon sa DepEd Manila. Dito po yan sa Ermita, Manila para nga sa ika-3 taon ng Balik Eskwela DTI Diskwento Caravan. At ito nga actually yung kanila 6th destination na sabi nila magtatagal daw ng buong araw. At tulad ng sinabi nyo dyan kanina, napakalaki po ng diskwento dito dahil nasa 5 to 75% daw po ang diskwento nito kung ikukumpara doon sa mga mabibili natin sa mga malls at sa iba pang pamilihan. At kompleto yung mga school supplies na mabibili dito. Meron din mga notebooks. Ayan, syempre yung mga pangunahin natin pangangailangan sa eskwelahan. Meron mga ballpens at maging itong mga nasa likod ko, iba't ibang klaseng bags para sa iba't ibang pangangailangan nga ng ating mga anak. At sabi nila, bukas nga daw sila buong araw magmula ngayon. Actually, bukas na po sila mga kapuso hanggang mga alas 6 po ng hapon ay bukas sila. At kahit sino nga ay maaaring pumunta dito at mamili para nga makadiskwento na malaki para makabili ng kanilang mga pangangailangan ngayong darating na pasukan. So mamaya babalikan natin kung ano-ano pa yung mga magiging updates dito. Magmula po dito sa Ermita, Manila. Balik muna tayo sa studio.
Ang saya nun. Saan sila nakapwesto? One week to go. Ermita. Pero a lot of them are Sa Ermita. Para mapuntahan. di ba?